uswag sa Ginoo, dili lang sa spiritual mga igsoon. Tinuod yun na nga kung pauswagon sa Ginoo ang atong espirituhanon, mouswag pud ang tanang bahin sa atong kinabuhi. Kinsay mo tuoan na mga igsoon. Amen. Ato ding welcome si Julian May Agsoy, taga Paitan. Tuwa siya sa taas. Ato siya palakpakan. Julian, you are welcome sa AMTAG. O kalipay na mo nga nakiguban ka diha sa pagpangalagan sa Ginoo. Ang mga kuyog ni mo diri mga taong tinud-anay nga uhaw sa pulong sa Dios o sa presensya sa Ginoo. So you can always come and join us sa pagpangalagad sa Dios. Now, atong i-direct atong attention diri sa ato ang projector screen. Unsa inyong nakita? Karaan nga pirtahan nga sirado. Inay mong tupad, sirado ang pirtahan. Ang tema nga atong pagkahisgutan karon is look again. Look again. Miracles beyond the first sight. Kalabanan sa mga milagro, mga igsoon nga gihimo sa Ginoo, murag walay milagro na hitabo after every prayer. Murag walay na hitabo pagkahuman og pangamuyo. Kinsay nakabantay ninyo ana, after nagpray ka, murag wala may natabo. No? Murag walay natabo. But we need to look again. Ingay mong tupad, look again. Amen? Hello? Many believers miss their miracles because they fail to look again. Daghang magtotoo, wala nila makitil ang milagro kay napakya sila sa pagtanaw, pag-usap. Ang uban nga mga nangamuyo, mga igsuon, mitalikod na dayon pagkahuman nila pray, wala sila kakita sa tubag sa Ginoo. Sa Bible, kung atong basahon, many times, nga pagpangamuyo sa katao, dili diha dayon makita ang resulta. That is why we need to look again, because miracles are beyond the first sight. Na mga milagro, mga igsoon nga makit-an after sa unang nga pagtanaw. Hello. So what does looking again imply? Unsa may buti pasabot anang mutanaw kapag usab? Mga igsoon, sa way dugay-dugay, number 1, looking again is recognizing God's protection through the eyes of faith. Ang pag-ila nga ang Dios adunay proteksyon kanimo pinaagi sa mata sa pagtuo. Kay kung ang literal nga mata atong gamiton, dili ta kakita sa proteksyon sa Ginoo. Kung ang atong balatyagon ang atong gamiton, dili ta kabatsyag sa proteksyon sa Ginoo. Adunay istorya atong basahon mga igsuon na sa 2 Kings chapter 6 verses 15 to 17. Dungani ko ninyo pagbasa. Ready, go. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Ingon siya, "Oh no, my Lord, what shall we do?" The servant asked. No, ang istorya mga igsoon, akong ihatag ninyo ang background. Nasuko ang hari sa Aram, kay every time nga moatake siya sa Israel, nakabalo ng daan ang Israel mga igsoon sa attack. Niingon ang hari sa Aram, basig na ay traitor nato diri, na ay nagpahibalo sa atong plano ngadto sa Israel. Na ay nitubag niya, mahal nga hari, walay traitor nato. Naa sila'y propeta nga makabalo sa atong mga plano. Ingon siya, kuhaan na ninyo ang propetaha, dakpan ninyo, ug patyo nato siya. So sayo sa kabuntagon, ilang gipalibutan ang balay ni Elisha. Ang timbang ni Elisha, mga igsoon, sayo sa buntag ni mata. Pagmata niya, mao iyang nakitaan mga igsuon ang mga kabayo.
ang mga karwahe, ang mga sundalo sa kaaway, naglibot kanila. Muna ingon siya, oh no! Oh no, my Lord! What shall we do? The servant asked. Sa verse 16, sige, dungani ko na yung pabasa. Ready, go. Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. And Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that they may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. The first look might be intimidating. Oh no! Napalibutan nako sa ako ang kaaway, Ginoo. Pag unang tanaw, murag hopeless nako. Pag unang tanaw, murag wa nakoy tsansa. Pero ingon si Elisha, ayaw kahadlok. Kay sila nga kauban nato mas daghan kaysa sa atong kaaway. Og ingon si Elisha, nagampo siya, Ginoo, abrihi ang mata aning akong kuyog para makakita siya kung unsa kadaghan ang among mga kauban. O giablihan sa Ginoo ang iyang mata, pagtan-aw niya, perting daghanang mga chariots of fire, gakalayo ang ilang mga chariots nga nagpalibot kang Elisha. Buti pasabot, walay makahilabot ninyo sa ako ang pagprotektar kaninyo. Apan sa unang tanaw mga igsoon, oh no, murag walay tsansa. Naa ba mo'y nahitabo sa inyong kinabuhi nga sa una ninyong tanaw? Imbes nga maingon kag dos, oh no ang imong naingon? Oh no! Paggawa sa resulta, nagpa-check up ka, oh no! Paggawa sa resulta sa board exam, oh yes. Patay mo wala naman tay pag-asa ani. Pagpatid nimo sa imuhang bugasan, kagulkol, oh no. Bukas nimo sa imong wallet, way unod. Oh no. Murag walay paglaom mga igsoon. Pero nag-ingon ang pulong sa Ginoo, look again. Kuhitay mong tapating na tanaw pag-usab. Basig na pa kay makita. Amen? And next time, when you look again, use the eyes of faith. When you look again, use the eyes of faith. Gamita ang mata sa pagtuo kung mutanaw kag-usab. Hallelujah. One time si Brad Bibot giadto sa anak ni RSY Yanson, ang iyahang suki sa kuan sa ospate, no, sa Lime, anha na niya gakuhaan unya ginapautang rapot siya. Pag-abot sa anak ni Yanson, ingon, sugod subong tito, hindi na magkuha si daddy nimo og Lime. Patay ang pinakadako nga customer, hingundang na. Unsa imong reaksyon primero? Oh no. Ginoo, nangalagad na noon ko nimo, naingon ani na noon akong negosyo. Naunsa naman ni Lord? Ingon din siya, unya, unsao naman lang ng akong utang ninyo nga almost 1 million. Ingon ang anak ni Yanson, ambal ni daddy, kalipati na lang to. Oh yes! Amen? Sa una nimo pagtanaw, murag pirdi ka.
Pero sa ikaduha nimong pagtanaw, sa ikatulo nimong pagtanaw, makita nimo nga grabe di ay ang panalangin sa Ginoo. Pagmata na ko sayo sa buntag atong miaging adlaw, na maudyoy nakita na ko nga si Charlie Kirk gipatay. Nakaingon ko dayon, oh no! Nangutana si Pastor Jun, unsa man iyang kamatayon, kabubuton ni sa Ginoo, wala man jud lagi siya proteksyon ni. Ayun ko ay sagbanha kay mangutana ko sa Ginoo. Di ko magpatakag tubag. I was asking God, Lord, ablihi akong mata sa pagtuo, ablihi ang akong una-una. And then, ning sabat ang Ginoo sa akong kasing-kasing ningon, for to me to live is Christ, and to die is gain. Lord, di pa jud ko kontento ana, Lord, kay bata pa kayo siya. Mintras nagsakay mi sa salakyan paingon sa face, hingkalit og abots kong una-una. Si Charlie Kirk was ready to die anytime. O katong iyahang readiness to die, gigamit sa Ginoo para ang iyahang message nga jutay ra ang nakadungog madunggan sa tanang mga Kristohanon. After nga gipusil siya, namatay siya, daghan na kaayo rong mga Kristohanon na ingon, I am Charlie Kirk now. Kami musulti nami kung unsay among ang pulong sa Ginoo, ang kamatuoran, isulti na namo, dili mi mahadlok sama ni Charlie Kirk, no? Ug daghan kaayo mga igsoon nga mga gipang sunog nila ang mga flag sa LGBT, ang katong mga dalan nga ilang gipang ubra, gipang guba mga igsoon, o gipang ban sa mga universities tungod sa kamatayon ni Charlie Kirk, no? Usahay makaingon ta, oh no, nakuhaan mig usa. Pero oh yes, ni daghan da ay mig maayo. Hallelujah. Amen. Now, unsay gisulti sa Ginoo? Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains a single seed. But when it falls to the ground and dies, it will grow and it will produce more fruit. Gawas nga ang liso sa mustasa, dili mahulog sa yuta og mamatay, magpabilin ka ng usa ka buok liso. Gawas nga ang lugas sa trigo, dili mahulog sa yuta og mamatay, magpabilin ka ng usa ka lugas. Pero sa dihang mamatay siya, naay bag-ong tanom nga mutubo og daghan na po kayong mga bunga. Pero tinang daghanas lugas mga igsoon. Usahay naay report nga moabot mingong kadayon, oh no! Pero mga igsoon, kung naa kay Ginoo, oh yes di ay na. Amen? Amen? Look again. Ang naimo tupad, look again. The first look might be or may be intimidating. We must look again with trust in the protection and power of our God. Ang servant niingon siya, patay na tani. Pero tindaghanang ni atake. Ingon si Elijah, Lord, abrihi ragud ni iyang mata, Ginoo. Pagtanaw niya, uy, perti man ang daghanang chariots nga nagpalibot. Abi ninyo unsay natabo sa storya? Wala to magamit ang chariots mga igsoon nga nagpalibot. Kay pag-atake nila niingon si Elisha, Lord, butahi ra gud ning mga tawhana. Nangabuta sila tanan. Ug ingnan sila na Elisha, lakaw mo dito sa syudad. No? Itudluan sila, Elisha, tuwa dito ang inyong ipangita. Ang tuwa sila, karap-karap sila dito, gipakaon pa sila, wala sila pamatya. O, pagpauli nila mga igsoon, nangausab ang ilang kasing-kasing. No? Wala sila pamatya. O, faith allows us to see beyond fear.
So unsa kay number 1, recognize God's protection through the eyes of faith. Amen? Unsa may inyong gikahadlokan ron? Ha? Unsa may inyong giingon? Oh no. Mo-college na akong anak, wala ko'y kwarta. Oh no. May igsoon, himuon as Ginoo. Oh yes. Amen? Uy, hingdako ang akong batsyag. Oh no! Ingon ang Ginoo, look again. Amen. Look again with the eyes of faith, makita nimo. Wala na di ay na. Amen? Amen? Ang muamin rin makadawat Hallelujah. Number 2. To look again means to receive healing through persistent faith. Dawata ang kaayuhan pinaagi sa malahutayon o makanunayon nga pagtuo. Sa 2 Kings chapter 5 verse 14. Atong basahon ang pulong sa Ginoo. Ready, go. So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Kini ang istorya ni Naaman, mga igsoon, o sa Syrian army captain, no? Kapitan o general sa mga Syrian army. Ang iyang maid nga babae, kanang Israelite, isog kaayo si Naaman, mga igsuon, nga walay makabarog sa iyang atubangan. Kung naa siya atubang sa mga kaaway, pertiniyang bansaya mo away, pero deep inside this armor, the warrior is a child. Ilawom sa iyang armor, mga igsuon, ang iyang panit tibok lawas giaro. Ilawom sa iyang helmet ang iyang naong dili madruwing, kay ang aro nagpalibot sa iyang naong. Ang iyang panit, mauna nga bisag sa balay, mag-helmet siya. Di siya ganahan nga tangtangon ang iyang mga armor. Kay makita og unsa day siya ka aruon, kapilit ang iyang. Nangita siya unsaon nga maayo siya. Ang iyang maid nga Israelite niingon, na ako'y kailang nga alagad sa Ginoo, si Prophet Elisha. Sigurado jud ka maayo ka didto. Mao to nga gipapangutanan niya si Elisha og unsay himuon, mga igsoon. Niingon si Elisha, aron nga maayo ka adto ka sa Jordan River og mo tuslob ka didto kapito. Niingon si Naaman, na ay mas nindot nga mga river sa Syria. No? Ang Parpar nga river, mas limpyo ug mas nindot. Nganong adto man jud ko sa Jordan nga perti manghugawa, basig mosamot ni akong aro. Basig ibinuangan ra ko aning propeta ni, kay dili baya ko Israelita, no? Assyrian baya ko. Basig iya ra kong gibinuangan ani. So gaduha-duha si Naaman, pero giingnan si siyang maid, tumana lang ang gisulti sa propeta. Busa miadto si Naaman, mga igsuon, sa Jordan. Gitignian pa siya, tanaw sa Jordan, ka ang Jordan, mga igsuon, hugaw nga river. Tuslob siya pa, pero mayroong tuslob. Maoro manggihapon. Maoro manggihapon. Mura gibinuangan ko anida. Mahuman yung 7 ka tuslob, og di ko maayo pamatyon yung kunis latanan. No?
Unang tuslob, ikaduha. Nangatol mahinuon ning samot ni kay namilit naman ning sagbot sa Jordan sa ako ang aro. Sama ni. Ang maid sige remind niya, tumana lang. Ang giingon nga tuslob og kapito. Murag it takes forever usa mahuman ang ikapito mga igsoon. Tuslob. Pagkahumag, tuslob sa ikapito. Unsa gisulti sa pulong sa Ginoo? And his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Pare-pareha na dayon kuno siya panit ni Pastor June Abrasado. Young boy. Kaingon kag, oh yes! Hamis na ko kayo. Mga igsoon, unsay nahitabo? When you persist in obeying the command of God, kung unsay gisulti sa Ginoo, imong tumanon o mulahutay ka sa pagtuman, may makita jud ka. Amen? Sa unang tan-aw, murag walay nahitabo, dugay naman ka nangalagad sa Ginoo, murag wala may improvement imong kinabuhi, keep looking again. Kuhitay mong tuparin na keep looking again. Amen? Obedience and persistence enable us to experience God's miracle of healing. Amen? Mutuman lang ka o mulahutay lang ka, adunay buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi nga kaayuhan. Amen? Unsa inyong ginid? Kaayuhan sa bulsa, naa ihatag na sa Ginoo. Ang muamin ray makadawat. Kaayuhan sa pisikal, ihatag na sa Ginoo. Kaayuhan sa spiritual, ihatag sa Ginoo. Kaayuhan sa material, ihatag na sa Ginoo. Ang tanang nagmasakit nimo, ayuhon sa Dios. Just keep looking through the eyes of faith. Obey and persist. Keep obeying. Keep persisting. Receive God's healing in your life. Amen? Number 3. Number 3, refuse to doubt God's capacity. Dumilii imong kaugalingon nga iyang duha-duhaan ang kapasidad sa Dios. Dili pwedeng mangamuyo ka nya gaduha-duha ka sa capacity sa imong Ginoo. Amen. Sa 1 Kings chapter 18 verses 41 to 44 atong basahon. Ready, go. And Elijah said to Ahab, go eat and drink, for there is the sound of a heavy rain. So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Mount Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. Ingon, tulo na katuig walay ulan sa Judah. Mga igsoon, tulo na katuig walay ulan sa Israel. Nai-famine sa lugar, sa tibuok Israel. Sa Judah, sa northern o sa southern kingdom. Tulo katuig walay ulan. One time niingon si Elijah kang Ahab nga hari, nakadungog nako og tingog sa ulan. Bisag way ulan, nakadungog siya. Siya kaon na. O sakay na sa mong karwahe, basig maabtan ka sa ulan. So nikaon si Ahab, mga igsoon, o si Elijah ni saka sa Carmel, sa Mount Carmel. Dili college ha. Sa Mount Carmel, o ning luhod siya dito, o nag-ampo siya sa Ginoo, Lord, paulan na. Unsay nahitabo sa verse 43. Go and look toward the sea, he told his servant. And he went up and looked. There is nothing there, he said.
7 times, Elijah said, "Go back." Sugo niya iyang sulugoon. Oh, gikan dito sa Mount Carmel, sa top the Mount Carmel, dagana ko no dito. Dapit ka nang makita nimo ang dagat. Oh, dagana dito. Dagan niya ang servant. Tanawa, unay panganod. Balik po si Elijah, "Sir, walay panganod, sir." "Balik ka!" Balik. Wa dyo'y panganod. Buot pasabot mga igsoon, kung walay panganod, walay uwan. Kung sa ingon ni Elijah, "Go back 7 times. Look again." Kung sa ikausa, ikaduha, ikatulo, ikaupat, walay nahitabo, look again. 7 times. Ngano man, si Elijah nakabalo nga ang iyang gipangayo nga ulan kayang ihatag sa iyang Ginoo ug dili ko magduha-duha sa imong capacity, Ginoo. Di ko musugot nga moingon ako ang servant walay panganod. Hangtod nga makakita siya panganod, mga igsuon, dili ko ni siya pahunungon o pabalik-balik og tan-aw. Ngano man, gusto ni Elijah ma-prove nga ang iyang Dios nga gialagaran, gamhanan o makasarang mo paulan. Amen. So nahitabo mga igsuon, nag-ubra-ubra na lang jud guro tog istorya ang servant kay kapoy na kaayo balik-balik. The 7th time, atong basahon mga igsoon, ready go. The 7th time the servant reported, "A cloud as small as a man's hand is rising from the sea." So Elijah said, "Go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you." Sa ikapito, siguro nagkapoy nagito kay balik-balik mga igsoon, nag-ubra na lang siya, "Naanay, sir, naanay panganod, sir, pero murarag kamot sa tao." Ingon siya, "Oh, mauna na akong gipangayong assign. Ing na to sa Ahab, larga na, kay basig maabtan ka sa ulan." No? Ang last niyang dagan, pahibalo na niya ang hari, "Larga na kuno, sir, kay maabtan ka sa ulan." Makapaulan ang murag kamot sa tao nga panganod mga igsoon? Dili. Pero ang gahom sa Dios makapaulan. Ay mong kinabuhi nga nagmala nga murag wa nay ulan sa panalangin. Sa daghang panahon, "Lord, mura naman kung gapamin ni ako ang bulsa, Lord. Wa naman gyud ni dugay naman ni walay ulan akong bulsa, Ginoo. Lord, paulan na." Amen. Kinsa nagampuan na? "Lord, paulan na." Jutar ang amin na siya makadawat ani. No? "Lord, sa ako ang pinabuhi nga murag na ay drought nga dugay na. Ginoo, akong gipangayo nga imong paulanon." Hallelujah. "And I will never accept no as an answer, because I know your capacity." Kaya nimong paulanon sa akong kinabuhi, Ginoo. Kaya nimong paulanon, Lord. Kaya nimong paulanon. Nitabo ni Elijah, "Balik ka, ug di ka moingog na ipanganod. Balik ka. Look again." Tingali na kay nadawat nga balita mo ingon, wala madawat ang imong anak sa iyang gi-applyan. Oh no. But look again. Basig na ay mas nindot nga plano ang Ginoo. Amen? When God closes the door, He opens the windows. Amen? Kung naay gisirad-an nga pirtahan ang Ginoo, moabri siyag bintana. Kung sirad-an sa Ginoo ang bintana, iyang abrihan ang atop.
iyahang ibubo ang ulan sa panalangin, mga igsoon. Nahitabuan na sa una. Si Pastor Jerry Octaviano sa istansya. Naay nisaad niya nga simbahan. Pastor, ato nang bungbungan ang imong simbahan. Ato nang ipahuman. Pagsukot niya mga igsoon sa nisaad, hingingon ang nisaad nga, Pastor, sorry, wala madayon ang among panding. Patay. Ako nang nasugiran ang mga membro nga ipaobra ang simbahan. Oh no. Mga igsoon, nagampo siya, hingsod siya sa pinaka pulpit, sa platform, ng luhod siya, ampo siya dito, Ginoo. Kung naay pirtahan nga musirado, abrihan nimong bintana. Naasin na hunahunaan nga laing tao. Iyahang giadto hiingon, okay, ako'y bahala ana imuhang. Ako'y bahala ana imuhang simbahan. Balik ako next week. Pagbalik niya next week, mga igsoon, niingon na pod, napirdi ang akong negosyo. Dili ko kahatag sa akong gisaad nimo, sorry sa. Nasirado na pong bintana, mga igsoon. Hingsod na po siya sa iyahang simbahan, anhi siya sa platform o dihilak siya sa Ginoo, Lord, mahuman na gining simbahan na. Sabi ninyo mga igsoon, timing ni bagyo. Pag bagyo, pak, naukab ang atob sa simbahan. Pagkaukab sa atob sa simbahan, iyahang gipost sa FB. Salamat Lord, kay mong giabrihan ang atop, kitaon na namo ang langit. Manimba mi. Mga igsoon, pagkakita, hingbuhos ang mga tabang, mga sanina, mga bugas, mga bisan unsa, hasta ang kwarta, ang simbahan nga gamay, ilang gi-extend ni dako og nahuman. Hallelujah! Nganuman, the first situation might be intimidating, but God has the best plan para sa atong kinabuhi. Look again. Ingnay mo tupad, look again. Amen? Hallelujah. Look again. Mura naman ni walay pag-asa, Ginoo. Look again. Hallelujah. Amen? Pagdala na mo ni Pastor Soylo dito sa hospital, murag di ko mo tanaw niya, kay murag hingtirik na yung mata pa ibaba. Tapos ang iyang ginhawa, talagsa na lang. Nag-drive ko, patay na ginitawahan ng... Oh no! Gipatungan ni Dodo o ni Dave. Kay mo tumba naman mo ana. Muliko ko mo ana. Tagbawg sagang si Dodo o si Pastor Dave. Oh Pastor Ray, naapo no? Pag abot na mo dito sa Regional Hospital, ipanaog, ikuha na. Tuskig na kais Pastor Soylo. But I have to look again. Giklaro na ko mga igsoon. Umurag patay na gyud Lord. Dugay, pag abot dito sa sulod, pagkagabi na ni gawas nagpahibalo. Hingmata na ang pasyente. Perting in English. Di mi kasabot, nangita silang interpreter. Look again. Kabati kag in English nga kapaka-paka. Mga igsoon, it may seem hopeless sa first look.
But sometimes God miracles is beyond the first sight. Sa ikaduha, ikatulo nimong tanaw na ay buhaton ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Manindog tang tanan. Murag paabot pa man mong musulti ko. Kasi maingon mo, speak again, Pastor. It's enough. I know nga, nagkalayo na niya to ang mga lubot sa pagtuo. Grabe na kayo. Hallelujah. Ang atong mga mata sa pagtuo, ipangablihan na ni sa Ginoo. Whatever you are facing right now, unsa nga challenge, Pastor, nalibutan na mis kaaway. Look again, daghan ang naglibot ninyo nga kauban kaysa sa kaaway. Amen? Hallelujah. Pastor, naay hulaw sa akong financial, dugay na kayong walay ulan-ulan. Nauga na ni akong wallet, Pastor. Look again. Pray again. And believe again. Do not despise the capacity and the power of the God whom you are praying. Ayaw ibaliwala, ayaw i-disregard ang gahom sa Dios nga imong gipangamuyoan. He has the capacity to do what you are praying. He can do miracles. But you need to see it by faith. Ablihin mong pananaw. Ablihin mong pananaw. Refuse to doubt God's capacity. Siguro ang yawa mingon, tanawa walay gihimo ang imong Ginoo. Tanawa walay nahitabo sa imong kinabuhi. Pero ingna ang yawa dili ko mutuo. Kaya ang akong Dios makasarang mubuhat sa langit ug sa yuta. Matod pa ni Haring David, akong giyahat ang akong mga mata sa bukid, asa gikan ang akong panabang. Ang akong panabang gikan sa Ginoo, ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kung nahimo niya ang langit ug ang yuta, mga igsoon, kaya niyang himuon ang mga butangay mong gipangayo. Kaya niyang tagbuon ang mga butangay mong gikinahanglan sa ngalan ni Jesus. Busa nining adlaw kung aduna kay gipangayo sa Ginoo, ibayaw imong kamot. Hallelujah. Open the eyes of faith. Open your eyes of faith. Lord, I am opening my eyes of faith. I'm looking again, oh God. Let me see. Let me see your provision. Let me see your miracles sa akong kinabuhi. Let me see the rain again. Let it rain again in my life. Lord, salamat Ginoo sa imong pulong nga nagdasig ka namo nining adlaw. We thank you, oh God. Nga imo ming challenge nga dili mo surrender dayon sa nakita namo nga mga pagsulay. Among gipasalamatan Ginoo ang imong pulong nga maoy kadasig, maoy kalig-on sa among kinabuhi. Ug nagtuo mi nga bisan sa una, ikaduha, ikatulo, ikaupat nga tan-aw, murag walay nahitabo, nagtuo mi nga nakay gibuhat sa likod sa among mga pag-ampo Ginoo. Salamat Lord. Nga imo i-prove ang imong gahom sa kinabuhi sa imong mga katawhan. We thank you, O God, for what you are doing. We accept your word in our hearts. We will keep it in our hearts and continue to make us grow through it, Lord. Salamat Ginoo nga ikaw, O Dios, nalipay sa imong nakita sa among mga kasing-kasing. We give you all the glory and honor. In Jesus Christ's name, amen and amen. Pwede tamang lingkod, mga igsoon.
Buntag sa tanan? Oh no. Muhatag na pod. But oh yes. Because in Malakay 3:10, akong basahon, dadaan tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubuo ko kaninyo sa madagayaon gayod ang mga panalangin. Salamat sa pulong sa Ginoo ana no. It's a reminder nga a short testimony about ani. No makana ka nga magsige ra day mighatag no. Wala pa man gi-answer sa Ginoo mong mga prayer. But I have a short testimony dili sa akong life but kanang naman ko'y na kuan ba na ilhan. Sa una is iyang bana is na construction worker before gaadtog Manila, layo nga mga lugar para makaobra to provide the family. Then, nakristohanon sila, pagbalik, pag pila ka mga years, Christian sila, then usa sila sa support sa ministry, even though, maura ng trabaho siya ba na construction worker, siya is housewife. Na maligya siya gamay nga store sa ilang balay ra gyud, sa balay gamay ra. Then, iyang bana is a faithful tither. Masukod yun na iyang bana og dili jud ihatag ang 10%. Then after ato, gibless sila sa Ginoo. Ang bana is na regular nagtrabaho sa government. No, dili college level, graduate na siya high school. Pero because iyang kakugi, siyang skillful, regular siya permanent. O kung sa'yo ma-reserve na mo nga teacher, ma-receive niya. Ay na siya pag-bless sa Ginoo. Then iyang asawa nga baligya ra. After nakakuhag pwesto, nagnegosyo. This is a truth testimony. Di lang ako mention kay on live. Dayon, ingana nga nakakuha siya blocking nga gamay. Di mo gamay. Dayon, sige Japon siya ka faithful sa paghatag o ga-support sa church nila. Then after ato, hindako ilang income. Dako na yung income. Si iya lang. Kasi ang business, dako siya monthly ma-receive. Iyahan ka ng kabay matutal sa iyang income ba, kuhaon sa tanan nga mga expenses. Gahatag siya kung siya tithes. Hindako iyang income. Gimaynasan na niya. Gikuhaan na niya ba? Pero nga na siya nga, wajud ko nanugid sa kumbana, kay masukuro ba na siya, kuhaan daw. Siya ra, kay baw kang Ginoo nga, wala na to niya gi-practice ang gisulti siya bana kay gi-expect na po niyang bana nga okay ring asawa kay mao may practice ligad. Natingala siya nga dako yang income hingamat-amat na mapug kakunhod siyang business. Ingana siya nakahuna-una siya kuno hin-share man na siya. Siya mo balik guro kog hatag no. Siya himbalik na pud ba ikog hatag ay wajud pinakahibaw kong bana pero himbalik na jud kog hatag sabi ni mo ron nang close namang ubang store tingod sa di naka-sustain sa school manggod nga dako nang dili naka-sustain sa ang uban ba kay kuan manggod ka nang off season ang uban nga mga kauban yang bloke wala sa hing open kay pigaw pa di pa ka sustainer sa monthly nga renta siya nagpabili nagtindog iyahang bloke og still receiving the amount before sa pay off season og off season maura gyapon iyang income no palakpakan tong Ginoo. That is a true testimony nga gi-share jud niya kay ako nakakita siyang live kay kaila man jud ko kaayo niya as in. So mao na nga a short testimony nga tungod ang Dios nga atong gialagaran is faithful siyang saad. Ug kani sa Malakay 3:10 gisaad man niya abrihan ko ang ganghaan sa langit ug ibubuo ko ang panalangin. No tanaway mo tupad panalangin na sa Ginoo. Amen. So let us pray. Magampo ta to ang gunitan atong matay sa offering. Father God in heaven, salamat Ginoo sa imong pagka-faithful nga Dios. Tinuod imong pulong Ginoo nga the more we are generous, the more that you were bless us overflowing. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios mag-bless sa mga kanakan. Sa tay sa offering ihatag nila Ginoo ikaw ang Dios magabalik og pilo-pilo sa ilang mga resources sa mga trabaho Ginoo ikaw ang Dios magapanalangin sa naghandom og trabaho ikaw ang Dios magaprovide. Salamat Lord Jesus that we open our eyes every day. We have to be grateful Lord although wala pa namo na angkon kung ang mga
handom sa matag usa nga gihandom sa mong kasing-kasing, but Lord, ang kinabuhi og safety matag adlaw dako na nakaing grasya nga mong gihatag Ginoo, nga angay na mong pasalamatan. Salamat Jesus nga wala ka nagkulang kanamo. I declare and pray Ginoo nga ikaw ang Dios magapanalangin kanamong tanan, walay magutman matag usa kanamo Lord God. Salamat Ginoo nga sa matag adlaw you will pour out your blessings unto us. Salamat Ginoo kang Dios, panunay magatagbo sa panginahanglan karong semana ug sa umaabot pang mga sinimanag binulan sa imong kaanakan Lord God. To you alone be the glory, praises and honor. In Jesus name, amen. Sa ikanapulog, mga halag, buhaton ta kini, buhaton ta kini, hatag, aron paghahatagan, sikreto kini sa panalangin, ug maapli ang tambuhanan sa langit, sa langit, ikabubuang madagayang panalangin. Buhaton ta kini, 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 uban sa kalipat. There you have it, ladies and gentlemen. Dalaygo ng Ginoo sa pagkamaayo niya sa itong mga kinabuhi. To God be all the glory. Palakpakan na itong Ginoo for the successful North Sectional Fellowship yesterday sa mga inahan. Palakpakan! Kusog po nga palakpak. Oy, from the bottom of the hypothalamus of our president, daghan ko no kaayong salamat sa mga ni-attend, ning support, ning hatag, ni provide og tanan nga nahimong malipayon sa pagpangalagad sa Ginoo. And of course, naglalis mi kay siya. Paris, hanggang may ani ni manang April no nga MC. Anak ko siya, MC, nakirid away siya nga siya nag-ampo. Wa siya rin tindog. Sige nang, ogma na sa next na pod ka. Sige. To God be the glory for the successful Women's North Sectional Fellowship. A total of 56 women from Imtag, Maine, Palaw, Magkaya, Bernisan, Vega, nga ning join yesterday, but all in all naata sa 186 at 206 kabuok nga mga mama. Imagine the HDC women no of God is on fire. Tinuod jud nga on fire kay mga madasigon. And so all the women's no sa atong mga kainahan sa kanunayng panabang, we will be having our Christmas party this coming December 6 at kauswagan or tentative pa ang lugar. Kay murag gipilian pa kung dito kuno sa Sagay or diri sa ato as Escalante. But ang ato wala na tay registration pero naatay balayran sa pagkaon worth 150 pesos. So let us wear our tentative ang venue. So let us wear our t-shirt or kung naamo katong bag o katong design jud nga polo shirt, you can wear that one together or iparis nato sa tong puti no nga palda, pantalon or basta formal no. Dili lang jud ta mag-short. O parehas yung inana kay Pastora Alma nga puti. Okay, so sa mga papa walay fellowship this afternoon, wala na? Wala na?
Asa ta. Okay. Ka niana ra pud ko ni balhin na pa dayon. Ang venue is Brother Romeo Manayaga sa Mayliki, no? So, kung wala mo katultol, i-chat GPT de. I-GPS na para mangutana mo sa atong mga kaigsuunan nga tagaliki. Okay? So, any announcement, wala na dyan mga kaigsuunan na nadiritanan sa atong screen, atong Mondays to Fridays nga activities. And, of course, happy birthday to my son, Nathan. Happy birthday together with Brant and Ramnel, no? Nga nag-birthday today atong mga future young people and leaders. No, happy birthday sa tanang nag-birthday. To God be all the glory. Hatag na kung the rest of time ni Pastor June. Amen. Ang mukuha og board exam karong September 21 si Tintin ug si Shell. Please come kay mag-ampo ta. Mary Ann Iskalikas. Duol mo dire kay mag-pray ta, no? We will pray for you. Amen. Salamat sa Ginoo. I request everyone to please stand. No, ang kaalam iya sa Ginoo ug ang promotion iya sa Ginoo. Pangayoon nato sa Ginoo ato i-pray na itong tulo ka igsoon nga ang Ginoo maghatag kanila sa kaalam o promotion nga ilang pangipangayo. Ato ibayaw itong mga kamot, amahan nga langit nun. We uphold to you these three sisters of us, ours, Lord. They are about to make a big step sa ilaha Ginoo nga promotion, becoming a licensed professional teacher. Salamat, Lord, nga ikaw makiguban kanila. Kung giunsa nimo sila pagpatapos Ginoo, gikan sa grade 1 hangtod na human sila sa ilang kurso, ingon ana usab ang imong pagpakiguban Ginoo sa ilang pagsugod sa board exam hangtod matapos kini. Ang imong kaalam anaa kanila, ang imong gahom Ginoo, ang peace of mind, O God, maanaa kanila og tangtanga ang kahadlok o pagduha-duha sa ilang kinabuhi in the name of Jesus. Salamat, Lord, nga imo silang ubanan, imuha sila Ginoong proteksyonan, magagikan sila, magapauli nga gisuplayan nimo ang ilang kinahanglanon. Labaw sa tanan, Lord God, mahuman ang ilang board exam, Lord, nga madaugon. Giapil usab na mo pangamuyo si Pastor Ray Joseph Dumdum. Mukuyog siya nila sa pagkuha og exam. Salamat sa imuhang sa pagpanalangin kaniya. O among gideklarar sa gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus nga sila makapasar ni anang licensed professional teachers exam in Jesus name. Ang babag sa kaaway among gitangtang sa ilang kinabuhi in Jesus name. We declare the victory in the name of the Lord Jesus Christ. Ang tanan magaingon, amen. Naapot tayo mga nag-birthday, no? Congrats na daan. Asa naman si Brant, no? Kining mga bata na to, nag-birthday sila, no? Oh. Ato na sila ampuan, no? Pila na inyong edad, gang? 9 8 9 8. Sige. Ato silang i-pray.
Asa man? Oo, ang Tears of the Sun. Sige, let's pray for them. Ito ibayaw tong kamot, Lord. Among gi-uphold kanimo kini mga bata sa atubangan nga sa ulog sa ilahang kasumaran sa adlawng natawhan. We thank you for giving them life. And Lord God, sa imuhang gahom ug sa imuhang grasya, among gipangamuyo nga sila magatubo uban sa imuhang panalangin. Uban ni sila Ginoo sa tanang lugar, sa tanang higayon. Ilikay sila sa disgrasya katalagman, ilikay sila sa mga daotang mga tao, daotang elemento, daotang espiritu, daotang mga panghitabo. Magatubo sila uban ang imuha Ginoo nga grasya ug kagahom ug kaluoy. We pray, O God, sa langitnon nga kaalam nga imong ihatag kanila. Salamat, Lord, nga magatubo sila nga mapadayag ang ilang pagkakristohanon. Ang pagampo nga mahimaya ikaw sa ilang mga kinabuhi. Ikaw magasupply sa ilang pagkinahanglan, pinaagi sa pagpanalangin sa ilang panimalay. We pray, O God, nga ang financial, physical, and spiritual blessings maangkon sa ilang mga panimalay. Labaw sa tanan, Ginoo, ang kadaugan o ang success imuhang i-grant ngadto kanila. Lord, salamat kay ikaw magadawat sa among mga pagampo ug ibubo ang panalangin ini mga kabataan nga nagsaulog sa ilang adlong natawhan karon. Sa pangalan ni Kristo Jesus ang tanan magaingon. Awito na to ang doxology sa atong pagtapos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus Christ's name, amen. Amen. Maayong unto sa tanan and God bless us all.